Dalawang sundalong Amerikano ang nawala sa baybayin ng Morocco habang ginaganap ang African Lion na konektado sa kritikal na tensyon ng Estados Unidos at Iran. Ngayong Martes, 5 ng Mayo, 2026 lumakas ang kaso dahil nawala ang mga sundalo malapit sa lugar ng pagsasanay ng Kapidra, malapit sa Tantan, habang isinusulong din ng Washington ang Proyekto Liberdade sa kipot ng Hormuz. Seryoso ang kumpirmadong impormasyon na yon. Dalawang sundalong Amerikano ang nawawala. Wala pang opisyal na kumpirmadong nasawi at patuloy ang operasyon ng paghahanap ng militar ng Amerika at Morocco sa lupa, dagat at himpapawid. Mas malaki ang problema kaysa sa pagkawala. Ikukuwento ko lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gusto mo mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, ang mga sundalo ay bahagi ng African Lion, pinakamalaking taunang ehersisyong militar ng US sa Afrika. Pinagsama-sama ng operasyon ang mahigit 7,000 sundalo mula sa mahigit 30 bansa na ginanap sa Morocco, Tunisia, Ghana at Senegal na nakatuon sa kahandaan, koordinasyon ng mga kaalyado at pagtugon sa mga krisis sa reyon. Ayon sa komando ng Estados Unidos para sa Afrika, 2 sundalo ang naiulat na nawawala malapit sa Kapidra, sa isang baybaying rehiyon na may bangin, malalakas na alon at magaspang na lupain. Hindi sila nakikipaglaban noong oras na yon. Nasa labas sila ng pangunahing aktibidad ng pagsasanay nang mangyari ang insidente. Hindi kinukumpirma ng opisyal na bersyon ng pagkidnap, tanging pagkawala lang sa sensitibong lugar ang meron na yon. Nagdulot pa rin ito ng alarma dahil sangkot ang mga sundalong Amerikano, isang estratehikong rehiyon sa pagitan ng Atlantiko, Mediteraneo, Ilagang Aprika at malaking operasyong militar. Ayon sa mga balitang kumakalat, nagkaroon ng malawakang paghahanap. Mga balita, mga helikopter, mga barko, mga pangkat na maninisid, pagsagip sa kabundukan at suporta mula sa mga puwersa ng Morocco. Tinrato ng Morocco at Estados Unidos ang insidente bilang totoong emergency, hindi lang lokal na pangyayari. Ang masilang punto ay ang tiempo. Habang hinahanap ang 2 sundalo sa Morocco, pinabilis ni Trump ang isang matinding tugon sa Golpo. Inanunsyo ang Proyekto Liberdade para iligtas ang mga barko na ipit sa kipot ng Hormuz. Ayon sa mga ulat, daan-daang barko ang naipit o hindi pinayagang makadaan ng normal at nagsimulang igit ng Washington ang isang protektadong ruta para mapalaya ang trapiko. Nagbabala ang Teheran na hindi dapat pumasok ang tropang Amerikano sa daanan ng walang koordinasyon. Doon hindi na lang usaping pandagat ang tensyon at naging direktang pagsubok ng lakas. Hindi formal na nagdeklara ng digmaan si Trump sa Kongreso, pero ginamit niya ang pananalita at kilos ng digmaan. Hinarap niya ang US Navy sa revolusyonaryong gwardiya ng Iran, tinawag na hindi katanggap-tanggap ang pagharang at nagbabala na anumang atake sa barkong Amerikano ay magkakaroon ng matinding tugon. Sinabi ni Trump na dapat sumuko ang Iran at ipinagtanggol na epektibo ang pagharang ng Amerika sa mga pantalan nito sa parehong araw. Ang pahayag ay hindi lang pang-uudyok, kundi mensahe ng matinding presyon sa matagal ng krisis ng pag-atake, pagsamsam at banta. Wala pa rin kumpirmadong patay ang 2 nawawalang sundalo sa Morocco. Kasalukuyang masusing hinahanap at iniimbestigahan kung paano sila nawala. May ilang ulat na nagsasabing maaring nahulog sila sa karagatan habang naglalakad malapit sa mga bangin. May ilan namang naglalarawan ng tangkang pagsagip sa gitna ng malalakas na alon. Dahil walang tiyak na kumpirmasyon, lumitaw ang mga espekulasyon, pero ang pinakamaasahang balita, 2 sundalong Amerikano ang nawawala at tuloy pa rin ang pagsagip. Ang tanong ngayon ay simple, bakit labis na nababahalang Washington sa kasong ito? Bakit? Nangyayari ito sa panahong inililipat ng Estados Unidos ang tensyon ng militar sa gitnang silangan, pinaiigting ang presyon sa Iran at sinusubok ang mga kaalyado sa Hilagang Aprika. Hindi military tourism ang African Lion. Manyobrang ito ay para ihanda ang puwersa sa magulong lugar, magsanay ng mabilisang tugon at ipakita ang presensya ng Amerika sa mga rehiyong naghahangad din ng impluwensya ang Rusya, China at Iran. Kapag nawawala ang mga sundalo sa ganitong kapaligiran, tumataas ang antas ng alerto. Kasama rin ang Marocos sa sentro ng kwento. Mahalagang kaalyado ng Estados Unidos ang bansa, may kooperasyong militar sa Washington at nagsisilbing plataporma sa mga ehersisyo sa Hilagang Aprika.
Ipinapakita ng presensya ng tropang Amerikano na hindi lang sa Golpong Persiko ang laban kontra ehe ng Iran. Dumadaan ito sa Atlantiko, sa Mediterranean, sa mga rutang Aprikano, sa mga base, pantalan, koridor at mga kasunduang militar. Nangyari ang pagkawala ng mga sundalo sa teritoryong kaalyado sa gitna ng ehersisyong kaalyado at binabantayan ng Tehran ang bawat kilos ng Amerika. Dito, lalo pang bumibigat ang sitwasyon. Sa paghahanap sa Morocco, nananatiling sentro ng tensyon ang kipot ng Hormuz. Ayon sa Pentagon, umiral pa rin ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran, pero may mga sagupaan at operasyong militar sa rehiyon. Ayon sa ulat, kumikilos ang Amerika para protektahan ang mga barkong pangkalakalan habang patuloy namang nagbabantang gamit ang mga drone, mabilis na bangka at mga banta ang Iran. Jigman itong kunwaring kontrolado pero totoo ng sagupaan. Ang panganib ay nasa maling kalkulasyon. Isang barko ang inatake, drone ang pinabagsak, frigate ang tinamaan at sundalo ang napatay. Maaring mauwi ang pang-uudyok sa ganap na digmaan. Ang krisis sa Hormuz ay ganitong klaseng bitag. Makitid ang dagat, mabigat ang trapiko, magkakalapit ang puwersa at nagtatrabaho ang mga kumander sa matinding presyon. Kung may lumapit na bangka ng Iran sa isang barkong Amerikano, kaunti lang ang pampulitikang puwang ni Trump para umatras. Kung magpakita ng lakas ang Washington, susubukan ng Tehran na ipakitang hindi ito yuyuko. Dito nagsisimula ang maliit na krisis na lumalaki at nagiging mas malawak na labanan. Ayon sa kasaysayan, alam ng Iran ang politikal na halaga ng mga Amerikanong nanganganib. Noong 1979, ang pagsakop sa embahada ng Estados Unidos sa Tehran ay naging pandaigdigang simbolo ng kahihiyan ng Amerika. Mahigit 50 Amerikano ang ginawang bihag at ikinulong ng 444 na araw sa isang pangyayaring yumanig sa Washington, nagpahina kay Jimmy Carter at tumatak sa relasyon ng dalawang bansa sa loob ng mga dekada. Simula noon, bawat krisis na kinasasangkutan ng militar o mamamayang Amerikano nanganganib dahil sa banta ng Iran ay may mabigat na alaala. Hindi lang ito isang hiwalay na insidente. Isang makasaysayang sugat, itong muling bumabalik kapag sinusubok ng Tehran ang mga limitasyon ng Estados Unidos. Isa pang halimbawa ay nagmula sa tinatawag na digmaan ng mga tanker noong dekada 1980. Noong panahon ng digmaan, Iran, Iraq at mga pag-atake sa barko sa Golpo ang nagtulak sa Estados Unidos na mag-eskorta ng oil tanker at dagdagan ng presensya ng hukbong dagat. Ang Operasyon Ernest Will, ang isa sa pinakamalaking operasyong pangkonboy ng hukbong dagat mula ikalawang digmaang pandaigdig. Kahit malakas ang Amerika sa dagat, pinatunayan ng mga mina pag-atake at pagkakamali na hindi madali ang pagprotekta ng rutang kalakalan malapit sa Iran. Direct ang aral. Kapag pumasok ang Washington sa Golpo para protektahan ng mga barko, mabilis tumataas ang panganib ng sagupaan laban sa Tehran. Pinapatibay ng mga halimbawa mula sa ibang bansa ang parehong lohika. Kapag pinapayagan ng makapangyarihang bansa na madakip o mawala ang kanilang sundalo o atakihin ng walang parusa sa umatake, humihina ang kanilang imahe ng lakas. Karaniwan, mabilis tumugon ng Israel kapag dinudukot ng mga armadong grupo ang kanilang mga sundalo. Nagsagawa ang Turkey ng operasyon sa labas ng bansa para mabawi ang impluwensya at pwersahin ang mga milisya. Ang Rusya, kahit gumagamit ng dahas, ay ginagamit ang pag-atake sa kanilang sundalo bilang dahilan para palawakin ang presensya nila sa mga lugar ng tunggalian. Ngayon, ang Estados Unidos ay kaharapang Iran na ginagamit ang bawat pag-atras ng Amerika bilang propaganda sa reyon. Alam ng White House na binabantayan sila ng mga kaaway. Kapag nag-aatubili ang US sa Hilagang Aprika, binibigyang kahulugan ito ng Tehran. Pag nag-aatubili sila sa Hormuz, sumusugod ang revolusyonaryong gwardiya. Kapag tila may pagkakahati sa kanila, muling kinakalkulan ng mga kaalyado at karibal ang kanilang mga galaw. Ang susunod na yugto ay sa tatlong harapan. Ang una ay ang paghahanap sa mga nawawalang sundalo na may presyon sa Morocco at sa pamunuan ng Amerika upang magbigay ng mabilis na mga sagot. Ang pangalawa ay ang pagsulong ng Proyekto Liberdade na maaari maglapit pa ng mga barkong Amerikano sa pulang linya ng Iran. Ang pangatlo ay diplomasya sa ilalim ng banta na may mga panukalang nuklear, mga parusa, mga blokeyo at mga babala na sabay-sabay na ginagamit. Mapanganib ang ganitong halo dahil gumagana lang ang negosasyon kapag hindi pa naunang magsalita ang mga armas.
Sa militar, ipinapakita ni Trump na ang hukbong dagat ng Amerika pa rin ang nangingibabaw sa mahahalagang ruta. Sa politika, ipinapahiwatig niya hindi kayang kontrolin ng Iran ang global na kalakalan gamit ang Hormuz. Kailangan niyang pigilan na ang pagkawala ng 2 sundalo ay maituturing na kahinaan. Bukas pa rin ang sitwasyon. Kung matagpuan buhay ang mga sundalo, makakahinga ng kaunti si Trump sa Hilagang Aprika, pero tuloy pa rin ang krisis sa Iran sa dagat. Kung matagpuan silang patay, mas lalakas ang pressure sa politika. Kapag may senyales ng pag-atake, pagdukot o pagkakasangkot ng network na kaugnay ng kampong maka-Iran, maaring magbago ang tugon ng Amerika mula sa operasyong pandagat papunta sa direktang opensiba. Sa ngayon, hinahanap ng Estados Unidos ang 2 nawawalang sundalo habang inilalagay rin nila ang kanilang puwersang pandagat para hamunin ang blockade ng Iran sa Hormuz. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga link na mga balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.